nababalita ako yung mga ibang kapitbahay natin bansa, nagtatayo na rin ng parang EDSA sites dito sa Pilipinas kasi gusto nila makipagbakbakan sa China, pero dito sa Pilipinas. Ay, yun, masakit sa loob yan eh. Nakikita ko, pucha, wawasakit Pilipinas eh. Kung sakalit magkagyera, at talagang tingin ko, hindi ko naman sasabihin na one-sided. Both sides, I think, wants to settle this conflict once and for all. Pero gusto lang nila, kung magkakaroon ng conflict, yung mga bansa nila huwag masisira. Gusto nilang bansa lang natin. Dito lang magkakagulo, katulad ng Ukraine. No? Lahat ng kapitbahay ng bansa ng Ukraine, walang gulo. Doon lang lahat ng gulo. At binubuhusan nila lahat ng tulong yan para manalo sa Russia. Eh baka ganyan ang mangyayari dito sa lugar natin. Ano nakikita niyo po rito na, kumbaga, malinaw na ba dito sa mga naging pahayag sa kasalukuyang administrasyon na medyo may mali yung ating geopolitics dito, yung foreign policy ng ating administrasyon po, Secretary? Kasi masyadong nakatuon lang talaga sa West Philippine Sea, pero mas, sinasabi nga, mas may malaki pang mga magandang sa relasyon natin with China. Eh, alam mo, malalim na issue yan na banggit mo, no? Yung relasyon natin sa China. Ating tatandaan lang na may sariling agenda ang China. Tayo, hindi natin alam kung anong sagot natin sa agenda ng China. Hindi natin alam yan eh. At palagay ko, buuin natin din ang ating pag-aaral at pag-iisip. Bakit nakakagulo sa West Philippine Sea? For example, no? Tama ka, maliit na lugar lang yan eh. Pero intindihin natin mabuti ngayon ang nangyayari sa daigdig. Napakaganda kung maging close friend tayo ng China. Kung tatanggapin talaga ang ating panukala na maging tunay na kaibigan. In the final analysis, sa tingin ko, tayong mga Pilipino, dapat intindihin natin ang ating sariling national interest at iyan ang ating gagawing batayan kung paano tayo makikipagkaibigan sa China at sa ibang bansa. Ako natatakot ako sa kasalukuyan, no? Kasi nagkakaroon talaga ng mainit na tensyon. Ang lalo na mga kapitbahay nating bansa, hindi ko sinasabi yung ASEAN. Kasi marami sa ASEAN, sinusunod yung modelo ni former President Duterte. Nakikipagkaibigan sila sa China, tinatanggap nila yung mga joint projects, economic projects, marami sa kanila. Pero may mga nakaikot na ibang bansa sa atin, katulad ng Japan, ng Australia, even Europe, no? Tinitignan ang mangyayari dito sa bayan natin. May plano, ang tinitignan nila is the possibility of conflict with China. Ngayon tayo, kahit na gusto ba natin gayahin yung behavior ng ating mga kapwa bansa dito sa ASEAN, ay mukhang napili tayo para magkaroon ng ibang role, no, dito sa conflict between several countries and China. Mukha kung magkakaroon ng bakbakan, ang gusto nila ang bakbakan ay dito sa Pilipinas. Kung gusto nila ng talagang gerahin yung China, pahinain yung China, ayaw nilang masira yung mga bansa nila. Gusto nila dito. Kaya nakikita natin, tingnan mo yung mga EDCA sites. Ang preparasyon ng EDCA sites ay hindi para proteksyonan ng Pilipinas lamang, no? Kundi gawin ito na epektibong panlaban kung sakalit magkaroon ng giyera sa China. Nababalita ako yung mga ibang kapitbahay natin bansa, nagtatayo na rin ng parang EDCA sites dito sa Pilipinas kasi gusto nila makipagbakbakan sa China, pero dito sa Pilipinas. Ay, yun, masakit sa loob yan eh. Nakikita ko, pucha, wawasakit Pilipinas eh. Kung sakalit magkagyera, at talagang tingin ko, hindi ko naman sasabihin na one-sided. Both sides, I think, wants to settle this conflict once and for all. Pero gusto lang nila, kung magkakaroon ng conflict, yung mga bansa nila huwag masisira. Gusto nila bansa lang natin. Dito lang magkakagulo, katulad ng Ukraine. No? Lahat ng kapitbahay ng bansa ng Ukraine, walang gulo. Doon lang lahat ng gulo. At binubuhusan nila lahat ng tulong yan para manalo sa Russia. Eh baka ganyan ang mangyayari dito sa lugar natin. Opo, and kumbaga dito naman po sa problema pa natin sa korupsyon, dapa na nga yung ating bansa.
hindi pa kasama dyan kung titindi yung tension natin with the other countries. Pero lipat lang muna ako dito po sa mga proyekto. No? Balikan ko yung patungkol in connection dun sa Davao Bridge project. Dito nakita yung kahalagahan ng mga ganitong klase ng mga proyekto po, no? Yung mga key projects po talaga. And sad to say, nitong mga nakalipas na budget, parang hindi napapriority yung priority projects. Kumbaga, sabi nga, iba yung pinlano mo na ito, bibilhin natin sa palengke, pag may extra, tsaka tayo bibili ng ganito sa palengke. Pero nung bumili na sa palengke, ang inunang binili, yung para sana sa extra. Yun yung nangyari, which is yung nasaan program funds, yung mga isiningit lang po. Dito ba maaring bumagsak ang imahe talaga ng gobyerno? Kasi marami pong mga foreign funded or may counterpart tayo na hindi rin na ituloy, which is ito yung comprehensive talaga yung pag-aaral. Unlike po dito sa mga isiningit lang basta-basta po, Secretary. Yan, alam mo, napakalaking problema yan. Talagang inilipat natin sa mga unprogrammed funds yung ilang gastusin na nasa program. Tinagal talaga natin. Alam, malaking problema natin yan. Tapos ito, mga pinapangako pa nga nating mga benepisyo. Kunyari, sa Armed Forces, alam mo, masaklap yan pag kinuha yan sa unprogrammed funds. Hindi lang pwedeng kuhunin sa program funds yan eh. Kaya ginagawa ng paraan para sa mga unprogrammed funds kinukuha. Hindi natin alam kung may natitira pa dyan. No? Kaya, masasabi ko, yung yung takbo ng iyong pagtatanong, tama yan eh. Talagang, huwag naman nating intindihin yung reputasyon natin sa mundo. Sira na talaga eh. Sirang-sira na tayo sa ngayon. Ang importante sa atin ay paano natin marirestore ang confidence ng ibang bansa para tulungan pa rin tayo. Mahihirapan tayo pagdating ng tamang oras, tayo naman ang haharap dyan sa mga problema. Baka bigla tayo iwanan ng ating presidente, katakot-takot na problema yung iiwanan niya. Kawawa yung susunod. Opo. Yan ang problema natin ngayon. Huli na lang po mula sa akin po, Secretary. Naglabas po ng mga SALN. Una, nanawagan, nilabas yung SALN, naglabas ng SALN. Yung iba hindi satisfied dun sa pagpapalabas ng SALN kasi pwede naman daw yung doktorin, pwedeng hindi ipangalan sa iyo, pwede sa iba ipangalan. Ang isa sa mga suwestyon ng marami din ng mga mga grupo ng mga negosyante ay magkaroon talaga ng lehitimo na lifestyle check. Nabagit na rin ng palasyo na magkaroon din ng kumbaga handa sila sa lifestyle check, no? Bakit parang mas pinipili sa tingin niyo po? Nakasasama din po ba ito sa kanila na parang pinipili lang nila yung mga hamon na tingin nila pwede nilang gawin? Unlike dun sa mga hamon na, ito, kailangan po ninyo na sumailalim sa hair follicle drug test. Mismo na ang atin ng Pangulo ang nagsabi dito. Ayaw nilang, kumbaga ayaw nilang tanggapin. Pero yung ibang mga hamon, parang pinipili lang nila. Ang issue kasi dito, yung trust and confidence sa mga survey na lumalabas po, bagsak po talaga ang survey ratings ng presidente. Mas mataas pa po yung vice president. Tingin nyo po na kung madali lang gawin o madali lang ang pagpapaangat sa kanyang pangalan kung kanyang haharapin itong mga akusasyon laban sa kanya punto por punto? Alam mo, ang problema natin, sila din naman ang namimili kung anong isyong ilalabas na pwedeng, ito, tatanggapin ka ba ito o hindi. Kahit anong tanggapin yan, hindi naman yan makakabago talaga sa sitwasyon. No? Very important, for example, the issue of corruption. Alam naman natin na hindi masusolve yan hanggat hindi natin napapalitan ang gobyerno ng Pangulo natin. Kasi silang utak nung nangyaring nakawan eh. Paano nila masusolve yan? Kaya hanggat hindi yan nababago, alam mo, marami sa mga kababayan natin nagsasabi, huwag natin palitan ang ating presidente. Huwag natin palitan ang ating pamahalaan, baka magkagulo. Hindi totoo yan. Kasi nangyayari yan sa iba't ibang bansa na kapag ang isang pamahalaan ay hindi na nakakagawa ng tama para sa lipunan, para sa kanyang mga nasasakupan, pinapalitan.